Yung mga Chinese propaganda daw, no, sa West Philippine Sea ay hindi na daw uubra o hindi daw umuubra at kabaliktaran pa daw ang nangyayari. No, ayun, nababalitan, papanoorin natin mga kapatid, mula sa UNTV at dito kay Pinas News Insider. Ang kakapasok lang, President Marcos, dumating na ang tatapos sa China, Amerika, Japan, nasa Pinas na. West Philippine Sea, binawi na mga tol. Yan ang ating video panonoorin ngayon at bibigyan ng reaction video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga kapatid, UNTV at saka kay Pinas News Insider. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Samantala, kumapatay ng mga dagdag na mga balita mula sa ating mga kasamahan dahil ang pagbisita raw ni Prime Minister o Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa bansa, pagkapakita rin raw ng suporta sa kinakarap na isyu ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan diin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. O paano yan? Japan, bumisita sa atin, di ba? Maraming nagsasabi, Amerika, di ba? Huwag kayo magtitiwala sa Amerika, sinakop tayo niyan. Japan, sinakop din tayo nito eh. So galit din tayo dapat sa Japan. Di ba? Yun ang propaganda ng mga pro-China, mga tol. Masyado silang nakafocus doon sa past. 'Di ba? Sinasabi nung halimbawa yung senator na lang natin, 'di ba? Historically, naging threat ba sa atin ang China? 'Di ba? Hindi naman daw. Yung Amerika. 'Di ba? Sinakop tayo ng Amerika, mga tol eh. Pero sila rin naman ang nagbigay ng ating kalayaan, mga tol. Sinakop tayo ng Spanish, ng Espanya sa loob ng 300 years. Pero natalo sila ng Amerika, binili tayo ng Amerika sa kanila. Tapos, biglang pumasok ang mga Hapon. 'Di ba? Pinahirapan din tayo nito mga Hapon. Pero tapos na yun eh. Andirito na tayo sa bagong panahon ngayon. Sila ang kasangga natin, sila ang kaalyado natin. At yung bansa na hindi naman daw naging threat sa atin at kasama na natin, panahon pa ng mga Kastila, eto na ngayon. Sila ngayon yung ating gustong manakop, mga tol. 'Di ba? Sinasakop yung West Philippine Sea. Nang nakatakdang pagbisita ni Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas ay pagpapakita rin ng pagsuporta sa bansa pagdating yan sa usapin sa West Philippine Sea. Sa Sabado kasi nakatakdang magkaroon ng joint session ng Senado at Kamara para kay Prime Minister Kishida. Nakatakdang humarap si Kishida sa Kongreso dakong alas 11 ng umaga sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Tiyak ang majority leader na nakasuporta ang Japan sa Pilipinas at pinapakita rin ito anyang definisyon ng totoong pagiging kaibigan sa Pilipinas. Kung maalalaan niya noong Pebrero nitong taon, nangakong Prime Minister ng Japan na magbibigay ng humigit kumulang 250 billion pesos na tulong sa susunod na 2 taon. Dagdag 250 billion pesos? Pwede na rin. Pwede na. Salamat ng marami. pa ni Villanueva nung bumisita sila anya sa Japan, napag-usapan din ang issue sa West Philippine Sea, lalo ng pangailangan ng Pilipinas sa seguridad. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. And most importantly, nung bumisita rin kami sa Japan, napag-usapan ito eh. I mean, we had this opportunity to meet with the Prime Minister of Japan yung needs natin, no, sa security, most especially, no. Si Prime Minister Kishida aims to lay down the groundwork for a new security treaty with our country, the Philippines, and network, yung tinatawag nila na quasi-allies for joint training in the Indo-Pacific. Inaasahan din na magkakaroon ng pag-uusap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Kishida patungkol naman sa usapin sa Reciprocal Access Agreement. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Yung magsisimplify sa mga proseso ng Japan's self-defense forces and the Philippine military. Meron silang tinatawag na official security assistance. This is a new program that would provide defense equipment for free to like-minded partners kagaya ng Pilipinas, Malaysia, and Fiji for 2023. No? So we're interested on this, and Japan is seen providing coastal radar systems and patrol vessels to the Philippines to bolster our maritime surveillance capabilities. At nagsisimula na po yan. No? In fact, nag-provide sila ng assistance, nag-sponsor sila yung pagpunta ng ating mga tauhan sa kanilang bayan para mag-provide ng technical assistance and training. So yun yung nakikita natin, malaking bagay ito, lalong-lalo na dito sa ating kinakaharap na challenges sa West Philippine Sea. Iginit ni Villanueva, malaking magiging benepisyo nito sa Pilipinas at talagang ipinapakita nito ang tunay na alyansa at hindi nagpapanggap na kaibigan na patuloy tayong binubuli at agresibo. Dagdag pa, hindi rin basag no? Tunay na alyansa at hindi nagpapanggap na kaibigan
Pero patuloy naman tayong binubulas, no? Anya magiging hadlang o sagabal na nasa panig natin ng Japan kung hindi Balikan natin. nakita nito ang tunay na alyansa at hindi nagpapanggap na kaibigan na patuloy tayong binubuli at agresibo. Dagdag pa, hindi rin anya magiging hadlang o sagabal na nasa panig natin ng Japan kung hindi nakatitiyak ang senador na malaking suporta ito sa maritime security ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narinig na natin ang Estados Unidos sa kanilang mga statements, narinig natin ngayon at makikita natin ang pinakamataas na opisyal ng Japanese government ay mismo pupunta rito para ipakita yung support sa atin at muli ipakita what it's like to be friends with the Japanese government, no? And ito'y signal na ang mga bansa, yung like-minded countries na nag-a-adhere to the rule of law, nagsasama-sama. So malaking bagay ito, especially sa ating mga hamon na dinadala nitong tensyon dito sa ating sariling lupain ng West Philippine Sea. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na hindi dinidiktahan ng Estados Unidos ang Pilipinas pagdating doon sa mga ginagawang hakbang ng ating bansa. Yan kasi yung propaganda ng ng mga pro-China. Sinasabi nila dinidiktahan daw ng Amerika ang ating kasundaluhan ng Pilipinas, tuta daw. 'Di ba ganun yung sinasabi nila mga tol eh. So mas gusto nilang sakupin na lang tayo ng mga China kaysa yung mga ganyang sinusuportahan tayo ng ibang bansa at kaalyado natin, kaalyansa natin. 'Di ba? Sinisira nila yung mga bagay na ganun. Kaya tingnan mo, ito sinasagot ng AFP. Tahan ng Estados Unidos ang Pilipinas pagdating doon sa mga ginagawang hakbang ng ating bansa ng may kaugnayan sa usapin dyan sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin at iginiit ng pinuno ng Armed Forces of the Philippines, partikular na ni General Bronner at mismong sinusugan din naman ng kanyang tagapagsalita na si Colonel Midel Aguilar. Kasunod huyan ng mga aligasyon na naiimpluwensyahan lamang umano ng Estados Unidos ang effort na isinasagawa ng sandatahang lakas ng ating bansa. Hinggil naman sa So parang sinasabi nila ang sandatahang bansa natin walang pakialam sa Pilipinas, 'di ba? Kumbaga nadidiktahan lang daw ng US. So ibig sabihin US pa may pakialam sa atin na sinasabi nila protektahan niyo naman yung bansa niyo. So parang ganoon ang gustong palabasin ng mga pro-China, mga tol. Siyempre etong mga AFP, ang tungkulin nito protektahan yung bansa natin. Kailangan pa bang diktahan sila ng ibang bansa para protektahan nila yung mismong bansa nila, Pilipinas, 'di ba? Mga pro-China rin, ewan ko kung ano yung mga, mga pinagsasasabi, no? pagbubulgar nito sa ginagawang mga aksyon ng China sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea ay sarili umanong hakbang ng pamahalang Pilipinas ang pagsasapubliko nito. Punto ni Colonel Aguilar, isang malayang bansa at mayroong independent foreign policy ang Pilipinas. Yan. Kung kaya't isaan niyang malaking insulto ang mga aligasyong ito dito sa ating bansa na nanggagaling pa man din sa kapitbahay natin na bansang China. Kung maalala, una rito ay sinabi ni Chinese Foreign Ministry official, sabi ng Chinese Foreign Ministry officials na walang karapatan ng Estados Unidos na makialam sa problema sa pagitan ng Pilipinas at China sapagkat ito anya ay kasama sa naturang issue. Kasabay nito ay iginitin ng nasabing bansa na hindi dapat makaapekto sa sovereign at maritime interests ng China sa West Philippine Sea ang umano'y pagtulong na ginagawa nito sa ating bansa. Dahilan kung bakit naman hindi nila pang kinakailangang hikayatin pa ang Amerika at ang Pilipinas naman ay hinihikayat din umano ng Estados Unidos na ipagdiinan ang sinasabi nitong illegal na claims sa naturang bahagi ng karagatan. Kung matatandaan, nakamakailan lamang ay muling ini-update ng Pilipinas at Estados Unidos ang guidelines nito para naman sa 1951 Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa kung saan partikular na binabanggit ang mutual defense commitments ay posibleng mag-invoke sa orason na magkaroon ng mga armadong pag-atake sa alinman sa dalawang bansa saan man bahagi ng West Philippine Sea. Yun din ang iniiwasan mga tol ng China. Ayaw rin nila yun. Kaya tingnan nyo, ito diskarte nila. Oh. Sa unahan ng barko nila, meron silang ganyan. Oh. Ayan. Hindi sila gumagamit ng attack na armed attack mga kapatid. Kasi alam din nila at iniiwasan din nila yon mga tol. Kaya pasimple lang sila, haharang. Diba? Pasimple lang sila, sasadsad. Ganun lang ginagawa nila kasi yun, kaya nilang baliktarin pa ang kwento nun kahit na hindi ka panipaniwala yung mga pahayag nila. Like for example, 'di ba nung nakaraang sumadsad yung Menaisa 1 ba yun? Menaisa, yung maliit na bangka ng AFP mga tol. Ang sinasabi nila, AFP daw ang humarang doon sa kanilang barko. Ngayon sagot ng AFP,
Imagine mo, 'di ba? Imagine mo anong klaseng pahayag 'yun. Sinong nasa katinoan, yung napakaliit na bangka, haharangin mo yung higanteng barko ng China. Eh di nagkadurog-durog ka do'n, 'di ba? Kaya yung mga palusot ng China wala rin, eh, 'no? Alam mong palusot lang talaga, eh. So eto mga kapatid, panoorin naman natin yung sa yung sa UNTV. Ito yung umano'y Chinese propaganda sa West Philippine Sea issue hindi uubra sa gitna ng tensyon. Sabi ng isang analyst mga kapatid. So tignan natin. That we should have done an in-depth assessment Si, first, whether it's Professor Edmund Tayaw ang nagsasalita. Balikan natin. that we should have done an in-depth assessment first, whether it's actually going to impact in the case of the Philippines. Duda ang political analyst na si Professor Edmund Tayaw na makakaapekto sa Pilipinas ang ginagawang propaganda ng China sa issue ng West Philippine Sea. Kumbinsido ang profesor na mayroong pro-China influencers na ginagamit ang social media para impluwensyahan at ibahin ang pananaw ng publiko. Meron talaga, 'di ba? Lagi naman natin sila napapanood. Ako minsan trip ko silang panoorin, eh. Pero ayoko silang masyado i-reaction, nakaka-bad trip lang sila, eh, 'di ba? Meron talaga mga tol. At ang ginagawa nga daw ng China is talagang pinopondahan nila 'yan. At doon sa kanilang doon sa kanilang mamamayan, doon sa bansa nila, mga tol, pabida sila doon. Lahat pinalayas daw nila yung Philippine Navy natin, 'di ba? Militia bases lang daw ang katapat, mga gano'ng mga bagay mga tol. Pero tulad nga nung sinabi ng isang political analyst, hindi yan uubra sa publiko mga tol. Lalong-lalo na kung lagi ka nakakapanood ng ganito at aware na aware ka sa mga issue, ay talagang hindi uubra sa iyo yung mga propaganda nila. Na ginagamit ang social media para impluwensyahan at ibahin ang pananaw ng publiko. Pero imbis na umubra, posible pa anyang bumalik ito sa kanila sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Siguro kung sinimulan nila ito bago pa nagkaroon ng mga iringan, bago pa nagkaroon ng banggaan, nagkaroon ng tensyon, kumbaga bago pa na-heighten ng emosyon ng mga Pinoy, siguro baka naging effective pa. But starting it right now, even heightening it right now, might even boomerang sa kanila. I hope that they are at least measuring the impact of their work, no? Kasi at the end of the day, I don't think it's going to make any difference. Baka nga mas lalo pang mamasama. Kamakailan lang, inakusahan din ng China na nanghimasok umano sa Baho de Masinloc ang isang military vessel ng Pilipinas, bagay na kinontra at tinuligsan ng Department of Foreign Affairs. 'Di ba? So, yung ginagawa ng mga influencer na yon o mga vlogger na yon na para pabanguhin pa yung pangalan ng bansang sinusuportahan nila, mga tsekwang nagpapanggap na Pilipino yan mga tol. Paano nila babaliktarin na sasabihin nilang walang kasalanan ng China, dapat kaibiganin natin sila, dapat magalit tayo sa Amerika. Yung mga ganong mga pahayag mga tol, yung mga ginagawa ng China mga tol, kabaliktaran eh. Paano mo kakaibiganin yung isang bansa na kumukubkob sa teritoryo mo, 'di ba? 2016 mga tol, na ipanalo natin yan at talagang atin ang West Philippine Sea, 200 nautical miles yan. Meron pang plus 150, kaya total daw ng 350 nautical miles yun. 'Di ba? Inaangkin nila. Lagi nilang sinasabi tayo ay illegal na pumapasok sa kanilang soberanya. Biruin mo yun. Tapos paano ngayon gagawin ng mga propaganda ng mga Chinese propaganda o yung mga Chinese vlogger nila, mga pro-China nila na Pilipino din naman? Paano ngayon nila babaliktarin yung istorya pagdating sa mga bagay na yon? So hindi talaga uubra, no? Hindi uubra yung ginagawa nila. Bagay na kinontra at tinuligsan ng Department of Foreign Affairs. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro na parte ng playbook ng China ang anyay ginagawa nitong disinformation sa issue sa West Philippine Sea. Tinuligsa rin ng kalihim ang pinalalabas na naratibo ng China na puppet umano ng Estados Unidos ang Pilipinas.
Dagdag ni Prof. Tayaw, malabuan niya na magkaroon ng giyera sa pagitan ng China at Estados Unidos dahil sa magiging epekto nito sa kani-kanilang ekonomiya. Matatanda ang tiniyak kamakailan ni US President Joe Biden na nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa oras na atakihin ang anumang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pag nagkaroon ng putukan dyan, pareho silang mawawalan. Parang away, ano lang ito, no? Parang daldalan lang ng daldalan. So kaya sa totoo lang, ang hirap kung makumbinsi na pagka nagkaputok, andyan kagad yung US. Medyo mahirap na mawawalan ng mawawalan sila ng merkado. Yun din yung nasa isip ko na hindi aabot yan sa ganun. Ayaw din ng China yon mga tol. Ayaw din nila yon. Ayaw natin yon. Ayaw ng China yon. Kaya hindi mauuwi yan sa ganyan. Puro tok-tok lang tayo mga tol. Bad tripan kung sinong high blood dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Ganon. It goes both ways. Harleen Delgado, UNTV News. Alright mga kapatid, anong masasabi mo dito sa videong napanood natin? Ayan na. So hindi uubra talaga. Ikaw, sa akin hindi uubra yung mga propaganda ng kailangan mapalapit tayo sa China. Hindi naman tayo galit sa Chinese mga tol. 'Di ba? Idol nga natin sila pagdating sa business. Gustong-gusto nga natin yung mga product nila, mura 'di ba? Pag bumibili ka sa Shopee, sa Lazada, kadalasan diyan coming from mainland China 'di ba? Mga damit nila doon, 'di ba? Mga nagnenegosyo rito. Doon sila bumibili sa Alibaba, sa China, made in China.com, mga ganun mga bagay mga tol, mga negosyante rito. Mga produktong mabibili mo sa TikTok mga tol, lahat yan coming from China yan. So, hindi tayo sa kanila. Gustong-gusto nga natin yung mga food nila 'di ba? Paborito nga natin yung mga foods nila Pansit Canton, mga ganung mga bagay, siomai, siopaw. Hindi tayo sa kanila. Ang ayaw lang natin mga tol. Kahit na kaibigan mo yan, kapitbahay mo yan, pero hindi ka papayag na basta na lang sasakupin yung teritoryo mo. Ibang usapan yon, 'di ba? So, hindi yan naabot sa gera talaga mga tol. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.